Hello everyone. Today I will talk about trials. Si Paul sa kanyang mga salita sa mga taga-Corinthians, mababasa natin sa 2 Corinthians. Ang sinabi ni Paul ay nagbanggit siya patungkol sa mga trials na na-experience niya. Sabi niya, "We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed." So, binanggit ni Paul yung patungkol sa kanyang experience habang nag-preach siya ng gospel na pinipersecute siya, ano pa, perplexed, forsaken. Yung mga na-experience niya. So, tayo sa buhay natin na maranasan din natin yung mga trials na ito. Yung naramdaman natin na forsaken and troubled. Diba? Daming problema na darating sa ating buhay. Yung pagkawala ng trabaho, problema sa pamilya, problema sa relationship. We are troubled on every side and persecuted. So, hindi natin hawak yung mga actions ng ibang tao at napagsalitaan tayo ng masama, nagawan tayo ng masama. Forsaken, yung parang mag-isa na lang tayo, wala tayong kasama sa buhay, alone, malungkot. So yung mga kunting mga bagay na nararanasan natin dito sa buhay. So sinabi ni Paul na kinukomporta ni Paul kung ano yung kapalit kung malalagpasan natin yung mga pagsubok na ito. So sabi niya, for our light affliction, sabi niya maliliit o magaan lang yung mga afflictions na ito, kumpara, which is but for a small moment. So kung isipin natin, brothers and sisters, na 100 years na nakatira sa mundo, puro nilang problema araw-araw, parang pinipiga na tayo, parang yung buong mundo nakadagan sa atin. For the small moment lang yan. Maybe yung pinakamahaba nating buhay dito sa mundo, 100 years lang. Small moment lang siya kumpara sa next life, yung pinakabuhay talaga natin, yung eternity, walang hanggan. Diba? Dapat pagtiisan natin yung mga pagsubok, yung mga afflictions na mararanasan natin sa buhay nito. Sabi niya, work it for us as far more exceeding an eternal weight of glory. So, ang karanasan natin, ang mga afflictions, problems, trials na mararanasan natin dito sa mundo is siya, ang kapalit naman nito ay yung eternal glory, yung walang hanggang kaluwalhatian. Isipin natin, huwag tayong susuko sa mga problema natin, magdamdam,
At yun yung tatalo sa atin. Isipin natin lagi yung glory kapalit ng mga pagsubok na ito. Kailangan talaga natin maranasan ng pagsubok nang sa gayon ay tayo ay luwalhatiin. Noong nakarang linggo, turo ako sa topic na ito at maraming nag-share ng kanilang mga karanasan patungkol sa mga trials na nararanasan natin nila sa buhay, about sa gutom, pagkamatay ng mahal sa buhay, at walang mapuntahan. Ito ay mga ilan sa mga ibinahagi nila during classes. At sinabi ko naman yung karanasan ng mga converts ni Alma doon sa Aklat ng Mormon. Walalahanin natin na yung si Alma, naniwala siya sa mga salita ni Abinadi, at dahil naniniwala siya na convert siya, itinuro niya ng palihim ang mga salita ni Abinadi sa mga tao. At meron mga ilang naniniwala at tinipon nila yung sarili nila doon sa waters of Mormon. And then at nakarating ito sa kaalaman ng hari, kaya tumakas sila sa lugar na yun ng mga naniniwala kay Alma. And then pumunta sila sa land of Hilam at doon namuhay ng tahimik. Pero hindi dumarating talaga yung afflictions, ang pagsubok. Sinusubukan talaga sila. Hindi naman na pwede naman na pupunta nila, pagtakas nila doon sa hari, mamuhay na sila happily ever after. Pero sinubukan sila ng Diyos, sinakop sila ng mga Lamanites. Ito ang dahilan ng kanilang paghihirap. So bakit inayan ito ng Diyos? Ang sagot naman ng Diyos, and this I will do, that ye may stand as witnesses for me hereafter, that ye may know of a surety that I, the Lord God, to visit my people in their afflictions. So bakit dumaraan talaga yung pagsubok sa ating buhay? Bakit kailangan talaga tayong subukan? Sabi dito ay maging witnesses tayo. At ganun din, malalaman natin na kasama natin yung Diyos, nandyan lang siya during sa ating afflictions. Magkaroon tayo ng testimony, diba? Kaya katulad ng mga followers ni Alma noon, patience lang at accept yung will of the Lord. Tayo rin, tanggapin na lang natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Magtiwala lang tayo sa Kanya dahil meron siyang magandang plano. Hindi man natin masagot yung lahat ng mga katanungan natin bakit nararanasan natin yung mga pagsubok, pero alam ko na yung Diyos ay may maganda siyang plano
para sa atin, at balang araw maiintindihan natin kung bakit nangyayari sa atin ang mga bagay na yon, nagpapahirap sa atin. Darating yung araw na sasabihin ng Diyos sa atin, "Be of good comfort, for on the morrow I will deliver you out of bondage." So, darating talaga yung time na malalagpasan natin yung pagsubok na yan. Not kung hindi man in this life, maybe in the next. Kasi yung buhay natin sa mundo is a test. Sinusubukan tayo. So, I know meron talagang trials. Natural na yan sa buhay natin. And yung mga trials na yun ay para rin sa ikabubuti natin, para sa ating ikaluluwalhati. And darating yung time na i-deliver tayo ng Diyos. Deliver us out of bondage. So, yun lang. Salamat.